Nakakamangha. Salamat po sa pribilehiyo, Pastor, na makatayo sa likod ng pulpito at gamitin ng Panginoon sound check para mahamon ang mga anak ng Diyos sa lugar na ito. It's an honor and privilege, makaharap kayo. Actually, ako ang nahamon eh. Ako ang nahamon sa gawain. Twice nakarating ako doon sa dating building. Nakita ko maayos yung building doon. Bagamat maliit maayos yung lugar. How much more dito? Siguro kung ilalagay dito yun, mga anim na ganon. Napakabuti ng Panginoon. At sa katapatan ng inyong pastor, na i-lead kayo sa Panginoon, sa paglilingkod sa Panginoon. At bago po ako magsimula, meron po ako ditong babasahin ko po sa inyo. Pastor o man of God. Pastor o man of God. Isang karaniwang tao na iniligtas ng Panginoon sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Tinawag at itinalaga sa isang hindi pangkaraniwang gawain. Upang ipalaganap ang salita ng Diyos sa kadahilanan ng mga tao na patay sa paglabag at kasalanan ay maligtas din kagaya niya, katulad niya. Para bang galing sa kanyang sinapupunan. Parang siya ang nagluwal. Kagaya po ng isang inahing manok na tinitipon ng kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Yun po ang trabaho ng pastor. Upang alagaan, upang ingatan, ilayo sa mga mapanilang nilalang. Turuan, alalayan. At kapag nalalayo, ay agad ding ibinabalik sa kawan. Ito ang buhay ng pastor. Ito ang buhay ng pastor. Nagsuko ng buhay para ang Diyos ay mapaglingkuran. Isinuko niya yung buhay niya para maluwalhati ang Diyos. Ang iba pa nga ay iniwan ang marangyang buhay, ang kasaganaan, ang trabaho na kumikita ng libo-libo at nakontento sa dadaanin at kung minsan ay piso-piso. Pero hindi nagrereklamo. Sapagkat ang sabi ng banal na libro, ang Biblia, sapat ang biyaya ng Diyos sa iyo. Yun po ang buhay ng pastor. Hindi pa pala ako nananalangin. Manalangin muna po tayo. O mapagpalang Diyos, Ama namin na nasa langit, Panginoon, salamat po sa pribilehiyo na ito na ipinagkaloob niyo po sa inyong abang lingkod
na makatayo, magamit upang mahamon, Panginoon, ang mga kapatiran sa lugar nito. Salamat po, Panginoon, sa pag-iingat. Salamat po, Panginoon, sa proteksyon ay pinagkaloob niyo po sa amin. At nakarating po kami dito, Panginoon, ng safe and sound. Ang dalangin po namin, Panginoon, at sa gagawin niyo po, Panginoon, sa araw na ito, gamitin niyo po ang inyong lingkod sa pagpapahayag ng inyong salita. Kayo po ang marinig, kayo po ang maihayag, kayo po ang maitaas, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Wala po akong pwedeng gawin sa aking sarili kung hindi niyo po ako sasamahan. Panginoon, salamat po. Ito po ang dalangin namin sa matamis at dakilang pangalan po lamang ng aming Panginoon Jesucristo. Amen at amen. Sa aming church, hindi pa po kami sabi ko nga po kanina doon sa kumakain kami doon, o sila doon, hindi man ako kumain kanina. Hindi po kasi ako nag-aalmusal. Araw-araw yan, hindi ako nag-aalmusal. Kasi maraming reasons. Sabi kanina doon, sa church namin, hindi pa po kami celebrate ng Pastor's Appreciation Month. No? Kasi nakakaya naman kung ako ang mag-initiate Pastor's Appreciation Month. I-appreciate nyo ako. Parang ganon. I-appreciate nyo ako. Hindi po pwede yun. Kinakailangan mga kapatid ang mag-initiate para i-appreciate ang lingkod ng Panginoon. Ano ho? Parang parang nakakaya sa akin. Pag ganon. At hindi po dapat. Hindi po yun ang proper way. No? Salamat po dito at merong mga mananampalataya na, mga naligtas ng Diyos na nakaka-appreciate sa lingkod ng Panginoon. Sa lingkod ng Diyos. Appreciation means thanksgiving for what was done for a person. For that person. No? Appreciation. Pagpapasalamat yan. No? Pinapasalamatan natin yung tao sa ginawa niya sa atin. A feeling of being grateful for something. It is the ability to understand the worth, halaga, quality, yung kalidad, no? Or importance of something, yung kahalagahan ng isang tao, isang bagay. Yun po yung appreciation. And then yung biblical basis po ng appreciation, makikita po natin sa 1 Thessalonians chapter 5, verse number 12, verse number 13, di na po tayo pupunta doon. Yun po ang biblical basis, kung paano ang mga kapatid ay ina-appreciate yung pastor sa pag-aalaga sa kanila, sa paggabay sa kanila para sa Panginoon. Po, Apostle Paul wrote a letter yung sa Thessalonians, yung sa 1 Thessalonians chapter 5, to remind them, paalalahanan sila that they must recognize and honor the one who minister and serve faithfully for them. Siyempre sa Panginoon. Yun po. Kaya nga biblical ang pastor's appreciation. Salamat po sa Panginoon. At punta na po tayo sa atin pong teksto. 2 Timothy chapter 4. Bagamat nabasa na po kanina ang 2 Timothy chapter 4, ay babasahin po muli natin. 2 Timothy chapter 4, verse number 1 up to verse number 7. Ako na lamang po ang babasa. Sundan niyo po sa inyo pong Biblia. The Bible says in 2 Timothy chapter 4, verse number 1, I charge thee, therefore, before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing, and his kingdom.
Preach the word. Be instant in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lusts. They shall heap to themselves teachers having itching ears, and they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. Fables is false teachings. But watch thou in all things, endure affliction, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. Doon po tayo sa verse number 5. Ano po yun po ang key verse natin? For I am now ready to be offered. Sabi ni Apostol Pablo. Alam niya na mamamatay na siya. Yun yung habilin niya kay Timothy. Ano ho? Sabi nga po huling habilin kay Timothy. For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Bandang huli talagang mayroong kagalakan, no? Sapagkat natapos niya ang kanyang takbuhin. Ang pamagat po ng ating mensahe, nandyan po sa screen, wala sa screen, full proof ministry. Full proof ministry. Gawaing ganap. Gawaing ganap. No? Ang meaning ng full proof, to bring, made full, to carry through the end. To carry through, madala hanggang doon sa dulo, madala hanggang doon sa huli. Yun po yung full proof, madala, maging lubos, malubos, maganap, maging ganap. Kwento ko lamang po sa inyo, nung ako ay kinontak ni Pastor Bernard Magat, one day, kala ko ano lang. Kala ko merong fellowship, parang ganon. Sige po, sabi ko, ang ano ko pa nga yung multicab eh. Kasi yung multicab na pag-aari ng isang membro ng nila Pastor Ronnie doon sa UK, pag-aari nila, ay isusurrender na nila. Dinala ko po yun doon sa Molino at akala ko may interest ang San Ildefonso, Berean San Ildefonso, para yung multicab na yun ay ma-acquire. No? Iyon ang aking akala. Sabi ko po, patungkol po ba yun sa multicab, Pastor? Sir, sabi ko sa inyo, hindi po, kukontakin po kayo ng isang member. Yeah, sabi ni Pastor, kukontakin po kayo ng isang member. At pagkatapos noon, ako'y nanaginip, doon sa usapan natin, nagkita daw tayo sa isang parang mag-outing eh. Parang may outing, church outing. At nakita ko si Pastor nakasakay siya ng isang pick-up truck. Kulay orange na pick-up truck. Sabi ko, big time na si Pastor ah. Kaya pala niya ako kinontak kasi dahil doon. Gusto niya ako makasama sa outing. Yun, nanaginip talaga ako, Pastor. Yun ang panaginip ko. Sabi ko, baka bibigyan si Pastor ng hindi po yan. Hindi naman tayo materialistic. Pero kailangan natin ang mobility. Kailangan ng church ang mobility. Kailangan ng pastor ng sasakyan. Yun po ay kasama yan sa ministry. Hindi natin, hindi yan lingid sa inyo. Yun po, di ganon. And then, kinuntak ako ni Brother Jonel, kinuntak niya na ako, Pastor, kayo po ang napili namin sa aming Pastor's Appreciation Month. Sabi ko, ano ba ako? Karapat-dapat ba ako doon sa Pastor's Appreciation Month? Hindi pa ako nakapagsalita patungkol dyan. Pero hindi na ako tumanggi. Dahil gusto ko rin makita ang lugar na ito. Muli, nakita ko na ito noon, gusto ko itong makita ngayon.
At gusto ko rin gamitin ng Panginoon as an encouragement sa bawat isa po sa atin. Kasama ko po ang aking pamilya. Nandito po ang aking pamilya, ang aking misis, ang aming anak, at ang aking biyanan. Ang asawa ng aking biyanan na lalaki, si Pastor Bob. Asawa po siya ng misis, pastor's wife siya. Pastor's wife. Pastor Bob po ay umuwi na sa Panginoon. Taong 2012. 2012 siya umuwi sa Panginoon. Punta na po tayo sa mensahe. Full fruit ministry. Gawaing ganap. 3 pamamaraan. No? 3 pamamaraan para magkaroon ng gawaing ganap. Making the ministry full fruit and 3 ways. 3 ways. First, keep an eye. Keep an eye. No? Magbantay. Sabi nung iba I am watching you. No? I am watching you. Yun po, keep an eye. Acts chapter 20, verse number 28. Sabi po ng talata, the bishop or pastor is that, punta natin yung talata na yun. Acts chapter 20, verse number 28. Acts chapter 20, verse number 28. Matagal na ako nangangaral pero kinakabahan pa rin ako. Sabi nga tao kasi. Tao. Kaya normal yun, normal sa tao. Kung ako hindi kinakabahan, baka robot na ako. Acts chapter 20, verse number 28, if you will, take heed therefore unto yourself and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers to feed the church of God which he hath purchased with his own blood. Yan. Sabi po doon, the overseer, ang tagapagmasid, tagapagmasid, tagapagbantay, ay ang pastor. The task of the pastor is to oversee or to inspect all things. Si pastor ay may malasakit at may pakialam sa bawat isa sa atin o sa mga membro nasa ilalim ng kanyang pangangalaga. Ito po. Hindi po nangingialam si pastor. Hindi gusto ni pastor na mangialam lamang ang ating buhay. Yung gusto niyang pakialaman o yung parang hindi yung papakialaman kita. Parang ganon. Hindi po ganon. Kasi may kasamang malasakit ang pakikialam ng pastor sa buhay. Ayaw niya na mapahamak ang mga tao na inakay niya sa Panginoon. Ayaw niya na mapalayo ang mga tao na inakay niya sa Panginoon. Kaya siya ay nagmamalasakit. Kaya may pakialam si pastor sa buhay ng bawat isa sa atin. In the honor of the man of God po sa lugar na ito. At kung saan man may mga pastor na inilagay doon. Yun po ang trabaho ng pastor. Hindi po pwede na hindi tayo pakialaman ng pastor. Lalo yung ating mga ginagawa ay hindi sang-ayon sa kalooban ng Panginoon. Yung pastor na hindi nakikialam sa ginagawa ng mga mananampalataya, mga kapatid sa pananampalataya, pag hindi siya nakikialam ay wala siyang malasakit. Hindi niya ginagawa yung kanyang tungkulin. No. Hindi niya ginagawa ang kanyang tungkulin at pinapabayaan niya yung kanyang pagiging overseer. Keep an eye
It means to keep awake. Keep awake. No. Sa ano po niya? Sa 1 Corinthians chapter 16, verse number 13. 1 Corinthians chapter 16, verse number 13. Puntahan natin ang 1 Corinthians chapter 13. Hindi na, para mabilis. Watch ye, stand fast in the faith. Quit you like men. Be strong. Ano po? Watch ye. Sabi po doon, watch ye. It means to keep awake, laging gising. Laging gising si pastor. No, nagbabantay sa mga kapatid sa pananampalataya, sa mga inakay niya sa Panginoon. Actually, yung iba nga, yung iba talagang ginigising pa sa bahay, punupunta sa bahay, Pastor, yung anak ko, yung asawa ko manganak. Samahan niyo ako sa ospital. No? Kahit natutulog na si pastor. Dahil sa malasakit niya, kuminsan, sinasamahan niya yung kanyang member sa church, sa ospital. Papunta sa ospital. O kung ano man ang pangangailangan. Makita natin yun, ano po, napakahalaga. He keeps awake. Ang pastor ay laging gising. No, ang ibig sabihin ng watch is keep awake. Ang sabi ng Matthew chapter 26 verse number 41, Matthew 26:41. Saan po natin? Watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Ano po? Watch and pray. Yung pagbabantay na may kasamang panalangin upang ang bawat isa ay hindi mahulog. Po, si pastor ay nagbabantay kahit gabi na nanalangin. Po, sa kapakanan ng mga member ng iglesia. First Thessalonians chapter 5 verse number 1 Timothy chapter 3 verse number 2. 1 Timothy chapter 3 verse number 2. Isang meaning ng keep an eye, ano ho? Isang meaning ng keep an eye. 1 Timothy chapter 3 verse number 2. A bishop then must be blameless, the husband of one wife, vigilant. Vigilant. No, it means to be vigilant. Keep an eye, it means to be vigilant. Vigilant saan? Vigilant against error. Against error. Dito po sa doon sa panahon nila Apostol Pablo, nila Timothy, sa Ephesians Church o sa lahat ng mga churches, mayroon pong mga error. May mga nangangaral din ng may mga maling pangangaral ng salita ng Diyos. At yun po ay isa sa mga binabantayan ni Apostol Pablo. At sinabi niya kay Timothy, maging mapagbantay ka, Timothy. Maging mapagbantay ka, Timothy. Mayroon po mga ascetics, may mga Gnostics doon. May mga Gnostics. Ang kanilang mga katuruan ay, ang sabi ng mga Gnostics, yung mga Gnostics, ang sabi nila, ang Panginoon daw ay mayroong espiritu. At ang espiritu na ito ay pumasa kanya nung siya ay binautismuhan at umalis sa kanya bago ipako sa krus. Yun po yung katuruan ng mga Gnostics, mga Gnostics. Sila po yung nagtuturo noon. Maling katuruan. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, magbantay ka. Huwag dapat makapasok yan dito sa church, sa iglesia. No? Ganun po ang ginagawa ng mga pastor. Binabantayan na hindi makapasok ang mga error sa loob ng iglesia, sa loob ng church. Kaya napakahalaga. Pasalamat po tayo at sa nakita ko talagang kahit ako ay member ng church na ito. Gusto ko naman kay member ng church na ito eh.
Dahil nakita ko yung order, nakita ko yung wow. No? Hindi ko pina-flatter si pastor, pero yun po eh. No flattering. No? Hindi dapat bulahin. Hindi tayo nambobola ang tao. Kung ano yung nakita ko, yun ang nadarama ko. Mapalad kayo, may pastor kayong pogi na, maayos pa. No? Kaya nga pinakasalan siya ni Mama. Kaya nga pinakasalan niya si Mama. Kaya nga sila ay, kailan ba pastor? Kailan pa ang, wala pa ba? Praying. Yan, ano po? It means to be vigilant against error. Hindi basta-basta tumatanggap ng nagpapakilalang Kristiyano. Ang pastor, hindi basta tumatanggap ng nagpapakilalang Kristiyano, ng membership sa church. Inoobserbahan muna. Sasabihin, obserbahan mo muna po kami. Pag halimbawa mayroong pumuntang, church, Kristiyano rin siya, Baptist din siya, sige po, obserbahan niyo po muna kami. Obserbahan niyo po muna kami. Yun po isa sa pag-iingat ng pastor. And then, hindi agad-agad nagpapatong ng kamay. Pastor, gusto ko na lumabas. Saan ka lumabas? Diyan, lumabas ka dyan sa pintuan. Lumabas na misyon. Ipag-pray muna natin yan, kay kapatid. No, ipag-pray muna natin kay kapatid. Sapagkat sabi po ng 1 Timothy chapter 5, verse number 22. 1 Timothy chapter 5, baka mabilis. 5:22. Ayan. Lay hands suddenly on no man, neither be partakers of others' men's sin. Keep thyself pure. Keep thyself pure. Kaya nga po, napakaingat ng pastor nyo, Pastor Magat. Siguro gustong-gusto niya na, sige na, lumabas na kayo. Pero, nag-iingat. Hindi agad-agad, sige, pwede ka na. Lumabas ka na. Yun po ang panalangin ng bawat pastor. Ang iglesia ay mga anak. Pero dapat hindi nagmamadali. Kasama po yun sa pagbabantay ng pastor. Siguro, in God's time, o kung sino yung tatawagin ng Panginoon, ay naipanalangin siya, talagang nasubok yung pananampalataya niya. Subok ang pananampalataya niya. One time, it means to be vigilant against error, vigilant against sin. Vigilant against sin. Yun pa rin ang ating text, 1 Timothy chapter 5, verse number 22. Sabi doon, neither be partaker of other man's sins. No? Hindi maging kabahagi ng kasalanan ng iba. No? Hindi maging bahagi ng kasalanan ng iba. Upang hindi madamay sa kasalanan ng iba. Kasi pag parang kinukonsinti natin yung kasalanan ng ating kapatid, alam natin nagkasala siya, kinukonsinti natin siya, nadadamay tayo doon sa kasalanan niya. At ang hindi lang siya, buong church po ay damay. Damay po yan. No po? Damay ang buong church. Ang sabi nun, di ba? Keep thyself pure. Kinakailangan panatilihin mo ang iyong sarili na malinis, dalisay. Yun po ang isa sa binabantayan ng pastor. Ang kasalanan upang hindi
makontaminate ang buong iglesia. Pangatlo, vigilant against the enemy. Vigilant against the enemy. 1 Peter chapter 5 verse number 8. Ano po sabi ng 1 Peter chapter 5 verse number 8? Ang enemy natin ay devil, world, and then the flesh. Yun po ang kalaban natin, kaaway natin. Devil is the supernatural enemy. The world is the external enemy. And then self is internal enemy. Internal sa loob. Ano po? The devil, sabi ng 1 Peter chapter 5 verse number 8, be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. He may devour. Ano po? Binabantayan. Alam niyo po ba, napanood ko one time, mayroon palang mga doon sa sect ng Church of Satan, nagpe-penetrate pala sila sa church. Nagpe-penetrate sila sa church at ginugulo nila ang gawain ng Panginoon. At ang tinatarget nila yung mga prayer warrior, yung mga faithful. Yun po yung tinatarget nila. Dinidikitan nila yun. Para yung mga prayer warrior nila na yun, na siya nagpapatibay sa iglesia, ay madistract at bumagsak ang church. Yun po ang ginagawa ng mga member ng Church of Satan. Oh? The devil, the enemy, our enemy. Hindi po natin kaaway, hindi po natin kaibigan ng diablo. Kaaway po natin siya. No? Ganon din po ang sanlibutan. 1 John chapter 5 verse number 15 and 16. Our external enemy. 1 John chapter 5 1 John chapter 2 verse number 15 after verse number 16. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Huwag daw po nating ibigin ang sanlibutan. Hindi natin kaibigan ang sanlibutan. Hindi rin natin kaibigan ang diablo. Verse number 16, for all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. No? Kaaway natin ang sanlibutan. Bagamat nandito tayo sa sanlibutan, hindi yung tao ang kaaway natin. Yung sistema ng sanlibutan. Corruption, yung pagnanais nito. Alam niyo po ba, ang mga kaaway na yan, ang nais lamang nila, even the flesh, ang nais nila, ilayo tayo sa Panginoon. Yan po ang nais ng kaaway. Yan po ang gusto ng kaaway. Mailayo tayo, mahatak tayo ng palayo sa Panginoon. Pero ang pastor po hindi pumapayag. Ang pastor, kaya siya nagbabantay, kaya siya vigilant, hindi siya pumapayag. Bawat isang member nga lang na maalis sa iglesia, iniiyak na yan sa Panginoon. Iniiyak na po yan sa Panginoon. Huwag, ayaw niya na mawala ni isang member sa church. Also, keep an eye. It means vigilant. To be vigilant. It means also to be faithful in the performance of duty. No? Be faithful in the performance of duty. As I will see, sa ngayon sa nakita ko, ay ang inyo pong pastor ay tapat sa kanyang tungkulin po sa lugar na ito. He is faithful. Hindi niya napabayaan ang gawain. 1 Corinthians chapter 16 verse number 13. 1 Corinthians chapter 16 verse number 13. Watch ye, stand fast in the faith, quit ye like men.
Be strong. And also Ephesians chapter 2, verse number 12. Ephesians chapter 2, verse number 12. That at that time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers. Ephesians 2:12. And strangers from the covenants of promise, having no hope without God in the world. Ano po, dati po tayo po ay mga aliens. Ano po, mga aliens tayo, pero tayo po ay inabot dahil sa katapatan doon sa duty, designated duty ng pastor. Ano po, mailagay sa iglesia. Alam ko sa probinsya, napakahirap mag-akay ng kaluluwa. Napakahirap mag-akay ng kaluluwa. Sapagkat alam niyo po ba dito, nakaugat, malalim ang ugat ng state religion. Napakalalim ng ugat ng state religion sa probinsya. Sa Bicol, sa Quezon, lahat ng province, napakahirap. Yung state religion, alam po ba natin ng state religion? Yung Roman Catholicism. Yun po yung state religion, yung kinikilala ng lipunan. No po, na-recognize ng lipunan. Sabi nila, nauna daw. Pero sa atin po, hindi nauna. Nauna ay ang mga mananampalataya. Totoong mananampalataya, mga Kristiyano. Ephesians chapter 4, verse number 11, up to verse number 12. Pastor, hanggang anong oras po dito? Maghapon? Baka hindi na ako pabalikin ni Pastor. 4:11 to 12. And he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Yan po ang trabaho ng pastor. Ano po, yung kanyang duty. Yan po yung duty ng pastor para patatagin, ano po, ang iglesia para sa ikagaganap ng bawat isa. Ikasasakdal ng bawat isa. Ano po? Yun po ang amin pong ginagawa, ano po, tungkulin para po sa Panginoon alang sa inyo, no, para sa inyo, alang-alang sa inyo. And then pangalawa, una, keep an eye, laging nagbabantay o nananatiling nagbabantay. Pangalawa, keep on forbearing, nananatiling nagtitiis, nagpapasensya. Nananatiling nagpapasensya. Ang sabi po doon sa ating teksto, 2 Timothy chapter 4, verse number 5, endure affliction. Nakalimutan ko kanina yung sa number 1. Watch thou in all things. Pangalawa, endure affliction. What endure affliction means? It means the exercise of patience, the exercise of long-suffering. Ito po yung pagsasagawa, pagsasabuhay, paglalapat ng pagtsatsaga, no? Pagpapasensya, yung mahabang pagtitiis ng manggagawa ng Panginoon. 2 Timothy chapter 2, verse number 3. Ito po yung number one good example ng patience, long-suffering, endurance, ang mga sundalo. Thou therefore endure hardness as a good soldier of Christ. Soldier, ano po, mga sundalo. Alam po natin ang mga sundalo, yung dumaan sila sa training, dumaan sila sa napakahirap na training upang masubok yung kanilang mahabang pasensya. Kaya nga po alam niyo po yung maximum tolerance
Maximum tolerance, ano po yan? Sa kanila po marinig yan eh. Sa mga sundalo. Every time na mayroong mga rally, no po, may mga rally, ang pinapairal nila is maximum tolerance. Talagang hindi sila kinakailangang gumanti. Hindi gaganti yung pasensya nila, kinakailangang habaan nila. Yung pagtitiis nila, kahit binabato na sila, nandun pa rin. Binablock lang nila yung mga attackers. Ano ho? Pero pag mayroong mga threat na ng buhay nila, ibang usapan na yun. Po, maximum tolerance. Paano na-exercise ang maximum tolerance? Sa church, pag mayroong mga pasaway na member, gustong-gusto na ng pastor, sabihan siya ng masasamang salita. Maximum tolerance, pastor. Maximum tolerance. Kinakailangan humaba pa ang pasensya ko. Panginoon, pahabain niyo pa po ang pasensya ko sa kapatid na ito. Po, doon pinapairal ang maximum tolerance ng pastor. Kaya nga sundalo eh. Sundalo ng Panginoon. Sundalo ng gobyerno, ang mga military, ang Panginoon sundalo. Ang Panginoon, ang mga pastor, ay sundalo ng Panginoon. Ganon din ang mga mananampalataya, of course. No? Yun po yung training nila, sa tindi ng pinagdaan ng training nila, sa tindi ng init ng araw, lamig, ginaw, doon nasusubok ang pasensya. Sa pastor naman, sa buhay ng isang pastor, sa haba ng paglilingkod, sa haba ng kanyang ng ministry na kanyang tinakbo. At ganoon din sa kulit ng mga members, nasusubok ang maximum tolerance, nasusubok ang mahabang pasensya ng lingkod ng Panginoon. Kaya nga po, unawain natin ang pastor kuminsan. No? Kuminsan, naubos na yung kanyang pasensya. Alam niyo po yung rubber band. Yung rubber band. Di ba napapatid din yun, nalalagot din yun? Ganun din po ang pasensya ng pastor. Pasensya namin. Nalalagot din kuminsan. Paminsan-minsan lang naman. Hindi palagi. Yan. Kaya si Apostle Pablo, alam niyo po ba kaya siya ganito nangungusap kay Timothy, dahil siya mismo, hindi po pwede na sinasabi niyo kay Timothy itong mga bagay na ito na hindi siya muna ang naka-experience nito. First hand na experience ng bagay na ito. Ganun din po tayo, mga teachers, kinakailangan tayo na experience natin yung bagay na yun bago maituro natin sa mga members. At napaka-powerful po noon. Napaka-makapangyarihan po noon. Tingnan niyo po ito, 2 Corinthians chapter 11, ito po yung napagdaanan ni Apostol Pablo, 2 Corinthians 11, take 2, verse number 23 up to verse number 29. Apostle Paul lay his suffering. Inilatag niya yung mga sufferings na kanyang pinagdaanan. Ano po? Are they minister of Christ? I speak as a fool. I am more. In labors, ito na po yun. In labors more abundant. Ano po? Sa mga pagpapagal, sagana, and strives sa mga hampas, above measure. In prisons, sabi nga po, sa pagkakulong, Apostol Pablo, halos kalahati ng ministry niya ay talagang nandun siya sa kulungan. Maraming beses siya nakulong. In prison more frequent, in deaths of muntik nang mamatay, of the Jews 5 times received by 40 stripes, save one, talagang maraming hagupit. Thrice I was beaten with rods, once was I stoned, thrice I suffered shipwreck. Nandun nabasag yung bangkang sinasakay niya. No,
3 beses, a night and a day I have been in the deep. Talagang nandun siya sa kalaliman. No? And journeyings often, and perils of waters, and perils of robbers, and perils of mine own countrymen. Ito po yung mga dinanas ni Apostol Pablo. Napakatitindi, ano po? In perils of the hidden, in perils in the city, in perils in the wilderness, in perils in the sea, in perils among false brethren. Lahat ng yan. At hindi na po natin tatapusin yan. Ano po, baka humaba pa ay talagang ipinapakita po diyan kung ano po yung mga pinagdaanan ni Apostol Pablo. Kaya nga po siya talagang ang habilin niya kay Timothy, ang payo niya kay Timothy, na po, napaka-tende. Kapatid, sapagkat pinagdaanan niya ang mga bagay nito. Endure affliction. No, endure affliction. Magbata ng pagtitiis. Sapagkat siya mismo ay nagbata ng pagtitiis ng maraming beses sa kanyang ministry. So, ganun din po, ang mga pastor ay dumadanas din po ng pagbabata ng mga kahirapan. No po, hindi nyo lang alam. No po. Pero, magandang base ni pastor, maganda ang laging, kuminsan, nakita mo si pastor nakangiti, pero deep inside, mayroon niyang dinadala. Panalangin natin ang ating pastor. Tulungan natin ang ating pastor. Lift him up to the Lord. Always lift him up to the Lord. Sorry. Mayroong isang, nabasa akong pamphlet lang yun eh. Pamphlet lang yun. Ang pamagat nun, The Heavenly Man. The Heavenly Man. Doon nangyari sa China. Si Brother Yun. Si Brother Yun? Si Brother Yun ay 16 years old, nakakilala sa Panginoon. Ginamit siya ng Panginoon doon sa China. Sa China po talaga, pala, ang ministry, kasi billion sila, ang bawat isa sa church na kanila pong under their supervision, under their leadership, libo-libo. Libo-libo yon. Kahit underground ang kanilang ministry. Libo-libo po. Si Brother Yun din, dumanas siya ng affliction, pagpapahirap. Nung una, nalalampasan niya, hindi siya nakukulong, nakakatakas siya. Pero hindi ganun lagi. Isang beses nakulong siya. Pag nahuli ka, makukulong ka ng 2 taon, 3 taon, 4 na taon. Bago kanila palabasin. Ilang beses yon si Brother Yun, nakulong siya. Parang ganun din yung nangyari kay Apostol Pablo. Halos kalahati ng ministry sa buhay niya, nilagak niya sa kulungan. Ganda ng libro na yun eh. The Heavenly Man. Pag nakita nyo, basahin nyo. May encourage kayo. May encourage kayo. Pangatlo, una, making the ministry foolproof in 3 ways. Una, keep an eye. Pangalawa, keep on forbearing. Pangatlo, keep on proclaiming. Keep on proclaiming. Magpatuloy sa pangangaral. Palaging nangangaral. Doon sa verse number 5, 2 Timothy chapter 4, verse number 5, sabi po ng talata, do the work of an evangelist. Keep on proclaiming. Sabi ng 2 Timothy chapter 4, verse number 2 up to verse number 3. 2 Timothy chapter 4, verse number 2 up to verse number 3.
2 Timothy 4, yan. Preach the word, be instant in season, out of season. Reprove, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrine. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers, having itching ears. Sabi ni Apostol Pablo kay Timothy, mangaral ka, preach the word, be instant in season and out of season. Ano pang ipapangaral natin? Siyempre, salita ng Diyos. Siyempre, yung ebanghelyo, yung patungkol sa kaligtasan. Patungkol sa kaligtasan na ang tao ay makasalanan. Alam niyo po ba, ang original na design sa atin ng Panginoon, maayos, matama. Ano ba ang pagkalalang sa atin ng Panginoon? We are created, man are created in God's own image. Ano po? Man is created after His own image. In the image of God created He him. Sa Genesis chapter 1 verse number 27, male and female created He them. Sabi nga po nila, nilikha ng Panginoon ang tao, babae at lalaki at babae. Adam and Eve. Not Adam and Steve. No, not Adam and Steve. Adam and Eve. Alam naman natin kung sinong Steve. Ano po? Ang sabi po ng maganda ang original design ng Panginoon sa atin. Napakabuti, napakaayos. Subalit, ito ay nabahira ng kasalanan. Sa Genesis chapter 3, verse number 1 up to verse number 7, na po, tinukso ng ahas ang babae at dahil hindi naman sa kanya talaga ibinili ang salita ng Diyos, kumbaga parang na-deceive siya ng ahas, ng diablo. No? Na-deceive siya, dinaya siya ng diablo. At doon nagkasala ang tao. Pero siyempre, ang mayroong accountability noon ay si Adam. Kaya nga po, sabi po ng Romans chapter 5 verse number 12. Ano po sabi ng Romans chapter 5 verse number 12? Ang blame ay nasa lalaki. Ano po? Romans 5:12. Medyo ano na po yung memorya ko kasi ilang nanganak po ako no? Nano na yung memory ko. 5:12, ano po? Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, pumasok ang kasalanan sa pamamagitan ng isang tao. No? At ang dulot ng kasalanan ay kamatayan, death by sin, and so death passed upon all men. Kaya nga po ang kamatayan ay nasa lahat ng tao. May kamatayan po tayo. Sana kung sabi nila kung Chinese daw po yung kung Chinese daw yung nilalang ng Panginoon, unang nilalang ng Panginoon, hindi daw po yung kakainin yung mansanas. Yung ahas daw po yung kakainin. Ano po? Kasi ang mga Chinese, kinakain nila yung, ano ba yun? Exotic food. Hindi, joke lang. Just kidding, ano po. Yan, ano po, nagkasala sa pamamagitan ng ang tao. Nagkasala. At ang kasalanan, ang dulot nito ay kamatayan. Death is separation. Separation, pagkahiwalay ng tao sa Diyos. Nahiwalay ang tao sa Diyos, kaya nga po, sila po ay pinalabas doon sa Garden of Eden. No? Nahiwalay sila sa Panginoon. Hindi lamang physical, kundi spiritual separation. Po, nahiwalay ang tao spiritually sa Panginoon. Kaya nga po sabi ng Isaiah chapter 59 verse number 2. Isaiah 59 verse number 2. But your iniquities, ang ating mga kasalanan, have separated between you, between God and your God, between us and our God,
and your sins have hid His face from you. Yun po naging dahilan. Kaya po ikinubli ng Panginoon ang kanyang mukha sa tao. Kaya nga po si Moses, di po ba? Gusto niya makita ang Panginoon, hindi po pwede. Dahil banal ang Diyos, makasalanan ng tao. Pag nakita ng tao ang Diyos na banal, ang tao na makasalanan, mamamatay ang tao. Dahil hiwalay siya sa Panginoon. That he will not hear kahit anong panalangin pa ng mga tao. Hindi siya papakinggan ng Panginoon sapagkat putol yung communication. Putol, hindi nagbayad, hindi, putol ng wifi. Anong mangyayari sa tao? Dahil nahiwalay, nagkasala, nagkaroon ng kamatayan, we are destined to be doomed. Doon tayo sa kapahamakan. Revelation chapter 21 verse number 8. Revelation chapter 21 verse number 8. Ayan. But the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and warmongers and sorcerers and idolaters and all liars. Sino dito ang hindi nakapagsinungaling? Sabihin natin ako hindi. Doon pa lamang sinungaling na tayo. All liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Lahat ng yan, ano po? Yan yung dulot ng kasalanan. Yan po yung resulta ng kasalanan. Kaya nga po, papunta sa kapahamakan ang tao. Mapapahamak siya. But, mga kaibigan, here is the good news. Bagamat tayo nagkasala, bagamat nagkasalang tao, ang Diyos ay gumawa ng paraan. Siya ang gumawa ng paraan. Tingnan niyo po, napakabuti ng Diyos. Halimbawa, ikaw po nagkasala sa iyo ang kaibigan mo o isang tao. Ikaw ba ang mag-i-initiate para makipagbati ka sa kanya? Para makipagkasundo ka sa kanya? Kung minsan hindi na ganoon ang nangyayari, ano? Bahala ka dyan sa buhay mo. Bahala rin ako sa buhay ko. Pero ang Diyos talagang napakabuti. Napakabuti ng Diyos. Tayo na yung nagkasala. Siya pa yung gumawa ng paraan para abutin tayo. Yun po ang ginawa ng Diyos sa atin. That's the good news, mga kapatid, mga kaibigan. Bagamat nahiwalay tayo sa Kanya, mapapahamak, ayaw niya mangyari yun. Ayaw niya mangyari yun. Nandun yung papasok ang pag-ibig ng Diyos, ang habag ng Diyos, at ang biyaya ng Diyos. No? Sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Ayaw ng Diyos na sino man ay mapahamak, kundi bagkos ay magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. Sabi ng Titus chapter 3 verse number 5, Titus chapter 3 verse number 5, mga kapatid, mga kaibigan, ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. If we will hear His voice, harden not your hearts. Titus chapter 3 verse number 5, not by works of righteousness which we have done, hindi sa pamamagitan ng katuwiran na kanyang ginawa, but according to His mercy. According to His mercy, nahabag siya sa tao. He saved us, siniligtas siya tayo. Ayaw niya na mapunta tayo doon sa kapahamakan, sa impyerno. Kaya nahabag siya. Inibig niya ang tao. Yung pag-ibig niya ay pinadama niya sa atin. Pero, kailangan tumugon tayo sa inaalok niya. Ephesians chapter 2 verse number 8 and verse number 9. For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Hindi sa mga gawa, kung hindi sa biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya.
Yun po ang kaligtasan. Hindi kagagawa para ka maligtas. Sasampalataya ka sa ginawa ng tagapagligtas para ikaw ay maligtas. Yung regalo para mapasayo, kinakailangan mong tanggapin. Yung regalo, pag hindi mo tinanggap, hindi mapapasayo. Yung regalo nandyan. Pag tinanggap mo, mapapasayo. Ganun po yung kaligtasan. Pag tinanggap mo yung regalo, inaalok ng Panginoon, ikaw ay ililigtas niya. Maliligtas ka. Now, we have to choose. We have to choose. Sa John chapter 3, verse number 18 and 36. John chapter 3, verse number 18 and 36. Dito na lang para mabilis. Ano po? He that believeth on Him is not condemned. Siya pong sumampalataya sa Kanya, hindi hinatulan. But he that believeth not, yung hindi sumampalataya, ay hinatulan na. Ano po? Sapagkat because he hath not believed on the name of the Son of God. Sapagkat hindi niya sinampalatayanan, hindi niya kinuha, hindi niya tinanggap yung regalo na inaabot sa kanya ng Panginoon. Ano mangyayari sa kanya? Mapapahamak siya. Sabi doon, condemned already. Hinatulan na. And then sa John chapter 3 verse number 36, doon po sa huli, sa dulo po, he that believeth on the Son hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth in him. Yung wrath of God na yan, pag hindi ka sumampalataya sa Panginoon, the wrath of God, yun ang bibigay sa iyo ng Panginoon. Instead na eternal life, pag tinanggap mo yung regalo ng Panginoon na kaligtasan, eternal life ang bibigay sa iyo ng Panginoon. Pero kung hindi, the wrath of God, yun ang ibibigay sa iyo ng Panginoon. Sangayon sa pagtugon po natin, yun po ang ibinibigay ng Panginoon. Po, kaya tayo po ang namimili ng ating ikabubuti at ng ating ikasasama. Pero hindi natin pwedeng sisihin ng Diyos. Hindi natin pwedeng sisihin ng Diyos. Sapagkat tayo nang nagkasala, siya pa nag-initiate upang tayo ay abutin. Tayo po yung mamimili to believe or not to believe. To have faith or yun na yun. Huwag kang pasampalataya. Alam niyo po, ito po yun. Keep on proclaiming. Kaya nga po, sa atin pong invitation, kung kayo po ay wala pang relasyon sa Panginoon, putol, hiwalay, hiwalay tayo sa Diyos at dahil sa kasalanan, ang Diyos ay inaalok ang kaligtasan. Po, tanggapin niyo po ang kaligtasan, sampalatayan niyo ang Panginoon bilang tagapagligtas at ikaw ay maliligtas. Believe in the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Alam niyo, keep on proclaiming, mga kapatid. Ito po, ang pastor, ito po yung habilin ni Apostle Paul kay Timothy, do the work of an evangelist. Alam niyo po, mayroon ako nakausap, isang kaibigang pastor sa church namin, alam mo po ba? Yung alam niyo po ba yung marites? Alam niyo po yung mga marites? Yung mga marites, tinuruan ko sila mag-soul winning. Ano po? Tinuruan ko sila mag-soul winning. Ano po mang meaning ng marites? Sabi doon, Mare, Tara. Mare, anong latest? Ano? Mare? Mare, anong latest? Sabi doon. Ngayon, hindi na gano'n. Hindi na gano'n ang ibig sabihin ng marites. Kasi pinapangit ng sanlibutan ng marites. Ang sabi ngayon, Mare, Tara. Soul winning. Mare, Tara, soul winning. At saka yung toilets, para sa mga lalaki, sabi niya. Dati yung mga toilets na yan, pangit talaga eh.
Sabi doon, Tol, anong latest? Sabi ng pastor na nakausap ko, yun din, meron din pala mga chismosong lalaki. No, meron ba? May mga chismosong lalaki? Mas marami. Ang sabi doon, sabi niya, ganito, tinuruan ko din sila mag-soul winning. Tinuruan ko lang mag-soul winning yung mga yan. Kasama ko sila ngayon. No, pag lumalabas ako, yung mga lalaki na yan, mga chismosong lalaki na yan, sabi doon, Tol, let's soul winning. Tol, let's soul winning. Yun po naging motto nila. Ano? Yung negative, they convert it to positive. Ano po? Negative, ginawang negative ng sanlibutan, pero ginawang positibo ng mga mananampalataya. Ano? Napakaganda. Kaya nga po, keep on proclaiming. Let's keep on proclaiming, mga kapatid. Yun lamang. Ito po yung, doon po sa bandang huli, ano po, bandang huli, 2 Timothy, matatapos na po tayo, 2 Timothy chapter 4, verse number, ito yung maganda eh. Alam natin na si Apostol Pablo, isa sa po siya sa talagang masasabi natin na nagkaroon ng gawaing ganap, Apostol Pablo. Gawaing ganap, sabi po di ba nung meaning ng full fruit ministry? To made full, and to bring through the end, to carry through the end. Si Apostol Pablo po, 2 Timothy chapter 4, verse number 6 and verse number 7, 2 Timothy yan. Sabi doon, for I am now ready to be offered. Alam niya, malapit na siya. Ano po talagang i-execute na siya. And the time of my departure is at hand. Timothy, ito, malapit na ako. Malapit na akong matapos yung buhay ko. Nandito na ako sa dulo. Kaya nga po, ang sabi niya kay Apostol Pablo, kaya nga makikita natin yung full fruit ministry sa buhay ni Apostol Pablo sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Sabi niya, I have fought a good fight. Nakipaglaban ako na mabuting pakikipaglaban. I have finished my course. Natapos ko ang aking takbuhin. Nakikita niya na eh. Talagang nandun na siya sa dulo, nandun na siya, matatapos na, nasa finish line na siya, maaabot na niya yung finish line. Alam niya, alam talaga ni Apostol Pablo, I have kept the faith. Kung sasabihin natin, sa verse number 5, ang habilin niya kay Timothy, sabi doon, make full fruit of thy ministry. Make full fruit of thy ministry. Make full fruit, gawin mong ganap ang ministeryo. Tapusin mo ang ministeryo. Dalhin mo hanggang dulo ang ministeryo. Sapagkat ako, Timothy, napagtagumpayan ko. Nakipaglaban ako na mabuting pagkikipaglaban. Natapos ko ang takbuhin. Napagtagumpayan ko ang pananampalataya. Ganun din po ang panalangin natin. Panalangin ng bawat pastor. Panalangin ng bawat lingkod ng Panginoon. Maganda, nakikita natin ang gawain, lumalago. Nagsimula na walang-wala, lumalago. Panalangin natin hanggang sa uli. Hanggang dun sa dulo. Talagang gawaing ganap. Gawaing tapos. Gawaing ang Diyos ang tumapos. Hindi tayo ang tumapos. Paano tayo tatapos? Pag nag-quit tayo. Pag nag-quit sa ministry. Tayo ang tumatapos nun ng ating pananampalataya. Pero, pag tinapos ng Panginoon, ang Panginoon ang tumatapos eh. Ano po? Ang Panginoon tatapos ng ating pananampalataya. Pag tayo'y pinremote na, Pastor Medel, Pastor Bob, at ang mga pastor na nasa ministry na tinawag ng Panginoon, papunta sa Kanya, pabalik sa Kanya. They make the ministry
and foolproof. Panalangin po natin ang bawat isa. Hindi lamang naman po ang pastor, ang bawat mananampalataya. Lahat tayo nasa ministry. Lahat tayo, anuman, di ba may kahit ikaw ay nagwawalis lang dito sa church building, ministry po yan. Kahit ikaw ay nag-usher dyan, ministry po yan. Gawin natin ang ministry. Ganapin natin ang ministry. Tapusin natin sa pamamagitan ng Panginoon. No? Ang Diyos, ang tatapos nito, magpapatuloy lang po tayo at gagawin po natin, mananatili tayong nagbabantay, lalo tigit ang ating pastor. Mananatili po tayong nagpapasensya, nagtitiis, ano man ang nangyayari sa ating buhay, mahirap man ang economy. Ba? Ganun, mahirap man ang economy, papatuloy po tayo. Mahirap man ang buhay. Keep on proclaiming the word. Para abutin ang mga hindi mananampalataya, mga kaluluwa na wala pa sa Panginoon. And to do the mandate na binigay sa atin ng Panginoon. Preach the word. Be instant in season and out of season. Kaya nga po mga kapatid, kagaya ni Apostol Pablo, sabi na, sa bandang huli, at nakikita niya, ito po yung maganda eh. Ito po yung maganda eh. Sabi niya dito sa verse number 8, henceforth, sa bandang huli. Di ba sa takbuhan ang buhay ng isang mananampalataya, takbuhan eh. Ito po ay hindi 100-meter dash, hindi sprint, ito po ay marathon. Sabi po doon sa bandang huli, henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love His appearing. Hindi lang kay Apostol Pablo, hindi lang kay Timothy, hindi lang kay Pastor Bernard, hindi lamang sa inyong lingkod o sa mga pastor na matatapos ang takbuhin. Sabi nga lahat tayo gusto natin matapos ang takbuhin natin eh. Pero ito lang ang maganda. Pag natapos natin ang takbuhin, napagtagumpayan natin ang pananampalataya, napagtagumpayan natin ang laban, natapos natin ang takbuhin, naingatan natin ang pananampalataya, mayroong reward na nakatalaga sa Panginoon. Di po ba sa lahat ng takbuhan, yung finish line, kahit ang makuha mo lang dyan, yung jersey, yung mga previous na binibigay, kahit nga tubig lang masaya ka na eh. Di po ba doon sa dulo, pag natapos mo ang takbuhin, ganun din po ang bawat isa po sa atin. Panalangin po natin, matapos natin ang takbuhin ito. Making full fruit of the ministry that God gave us. Panalangin po natin, bawat isa. Tayo po yumuko, tayo po'y dumulog sa Panginoon. Ama naming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, Panginoon, salamat po sa paalalang ito. Opo, mayroong kuminsan, Panginoon, ang buhay. Hindi po namin alam, Panginoon. Mayroong mga problema, mayroong po mga na-encounter kami along the way sa ministry. Subalit, in-encourage niyo po kami, Panginoon, na magpatuloy at madala po namin ito hanggang doon sa dulo. Hindi lamang po ang mga pastor, kundi ang mga mananampalataya. Mga kapatid, bawat isa na sumampalataya sa inyo, Panginoon. Nais niyo, Panginoon. Hanggang dulo, hanggang sa uli. At alam po namin, Panginoon, kinakailangan, bago namin matapos ang mga bagay nito, we will keep an eye. We will keep on persevering. We will keep on proclaiming, Panginoon. Panginoon, salamat po
sa inyo pong salita at sa mabiyayang karunungan, Panginoon, ay pinagkaloob niyo po sa bawat isa po sa amin. Alam na po namin, Panginoon, na kayo po ang nag-supply nito. At ang aming dalangin, Panginoon, ang inyo pong mensahe, ang inyong salita, ay maisabuhay po namin, Panginoon. Mailapat po namin ito sa amin pong buhay. Ganon din po ang mga bisita po namin, Panginoon, sa araw na ito, sa church na ito. Kayo po ang mangusap sa kanila. Sumampalataya po sila, Panginoon, sapagat yun lamang ang dahilan, yun lamang ang pamamaraan ninyo upang kami ay magkaroon ng personal na relasyon sa inyo. Panginoon, salamat po sa inyong salita at patuloy niyo pong kausapin, Panginoon, ang bawat isa hanggang sa invitation. Salamat po, O Diyos, pinupuri po namin kayo, pinapasalamatan po namin kayo, at ang lahat ng ito ay dalangin namin sa pangalan po lamang ng aming Panginoon Jesucristo. Amen at Amen.